Isang magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Inaanyayahan ko kayo sa isang morning devotion na makinig tayo at magnilay sa mensahe ng Panginoong Hesukristo na sa gitna ng mga pagsubok at hamon ng buhay, makikita natin ang tunay na katatagan kay Hesukristo, ang ating matibay na pundasyon. Halina't buksan natin ang ating mga puso at isipan at hayaan natin ang mensahe ito ang magbigay sa atin ng pag-asa, ng lakas at ng panibagong pananampalataya. Makinig tayo at maranasan ang kapayapaang nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. Okay. Ang ating pong ninilayan ngayong Martes ng umaga ay matatagpuan sa 1 Korinto Kapitulo 6, talatang 11 hanggang 20. Ito po ang sinasabi. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Samahan ninyo ako sa panalangin ngayong umaga, mga kapatid. Ating ipinalangin ang ating mga kaibigan na naghahanap ng trabaho. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa iyo na may kababaang loob at pagtitiwala. Ikaw ang aming tagapagbigay ng lahat ng pangangailangan at ikaw ang nakakaalam ng aming mga pangarap, hirap at pangamba. Panginoong Hesus, aming ipinapanalangin ang aming mga kaibigan na naghahanap ng trabaho. Sa mga sandaling sila ay nakakaramdam ng pagod, panghihina o kawalan ng pag-asa. Hipuin mo po ang kanilang puso at bigyan ng lakas ng loob. Paalalahanan mo sila na hindi mo sila pinababayaan at may hinahanda kang tamang pagkakataon sa tamang panahon. Buksan mo, O Diyos, ang mga pintuan ng oportunidad para sa kanila. Ihatid mo sila sa trabahong naaayon sa kanilang kakayahan, pangangailangan at layunin sa buhay. Bigyan mo sila ng karunungan sa bawat application, ng kumpiyansa sa bawat panayam, at ng pabor sa mata ng kanilang mga magiging employer. Turuan mo rin silang magtiwala sa iyong mga plano, kahit na minsan ay tila mabagal ang mga pangyayari. Palalimin mo ang kanilang pananampalataya at puniin mo ang kanilang puso ng pag-asa at kapayapaan. Panginoong Hesus, tulungan mo silang manatiling matapat, masipag, at may mabuting kalooban habang naghihintay naway ang kanilang magiging trabaho ay hindi lamang para sa kanilang kabuhayan, kundi maging daan upang ikaw ay kanilang maparangalan. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat
Ikaw ang aming gabay at sandigan. Sa iyo namin inilalagak ang aming mga kinabukasan. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, isang magandang umaga, no? So, ang ating pong napagbulayan ngayon ay nasa 1 Korinto, Kabanata 6, talatang 11 hanggang 20. Sa talatang ito, mga kaibigan, malinaw na ipinahayag na ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. Ibig sabihin, mga kaibigan, hindi lamang tayo nabubuhay para sa ating sarili. May mas mataas tayong layunin. Ang presensya ng Diyos ay nasa atin. Kaya ang bawat bahagi ng ating buhay ay dapat sumasalamin sa kanyang kabanalan at kaluwalhatian. Hindi na tayo sa sarili ninyo, di ba? Ang pahayag na ito ay nagpapaalala na ang ating buhay ay hindi na lamang para sa sariling kagustuhan. Bilang mga anak ng Diyos, tayo ay tinawag upang mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Sa mundong puno ng tukso, mga kaibigan, at makamundong pagnanasa, madali tayong malinlang na sundin ang sarili nating nais. Ngunit, ang salita ng Diyos ay nagtuturo na ang tunay na kalayaan ay matatagpuan sa pagsunod sa Kanya. Sapagkat kayo ay binili ng isang halaga. Ito ay tumutukoy sa dakilang sakripisyo ni Kristo. Ibinigay niya ang kanyang buhay upang tayo ay maligtas sa kasalanan. Ang dugo niya ang naging kabayaran upang tayo ay mapatawad at magkaroon ng bagong buhay. Dahil dito, mga kaibigan, may utang tayong pasasalamat at katapatan sa Diyos. Ang ating buhay ay isang tugon ng kanyang pag-ibig. Di ba, mga kaibigan? Ang ating buhay, no? Ito ay tugon sa kanyang pag-ibig. Tugon ng Diyos ng kanyang pag-ibig. Kaya, luwalhatiin natin ang Diyos sa ating katawan. Ito ang hamon sa bawat isa sa atin, mga kaibigan. Ang ating katawan ay hindi dapat gamitin sa kasalanan, kundi sa paggawa ng tama, ng mabuti. Igalang natin ang ating sarili. Iwasan ang anumang uri ng immoralidad at piliin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Ang paraan ng ating pamumuhay sa salita, sa gawa at sa isip ay dapat nagpapakita na anyo na tayo ay tunay na kabilang sa kanyang kawan. Sa pang-araw-araw na buhay, mga kaibigan, maaring hindi madali ang mamuhay ng banal. Maraming pagsubok, maraming tukso, at maraming influensya sa ating kapaligiran. Ngunit, kaibigan, tandaan natin na hindi tayo nag-iisa. Ang Espiritu ng Santo na nananahan sa atin ang siyang nagbibigay ng lakas, nagbibigay ng gabay at kapangyarihan upang mapaglabanan ang kasalanan at mamuhay ng matuwid. Ang ating katawan, mga kaibigan, ay mahalaga.
mahalaga sa paningin ng Diyos. Ito ang kanyang templo at kanyang pag-aari. Kaya't ingatan natin ito, gamitin sa tama at ialay ang ating buong pagkatao sa Kanya. Sa ganitong paraan, tunay nating naluluwalhati ang Diyos sa ating buhay. Manalangin tayo. Aming Amang nasa langit, lumalapit kami sa iyo ng may pagpapakumbaba at pasasalamat. Salamat po sa katotohanang ipinahayag mo sa amin na ang aming katawan ay templo ng iyong banal na Espiritu Santo na nananahan sa amin. Panginoong Hesus, patawarin mo po kami sa mga pagkakataong hindi namin pinahalagahan ang aming katawan at buhay. Sa mga sandaling ginamit namin ito sa mga bagay na hindi nakalulugod sa iyo, kami ay nagsisisi at humihingi ng iyong awa. Itanim mo sa aming puso ang malalim na pangunawa na kami ay hindi nasa aming sarili, sapagkat kami ay binili mo sa pamagitan ng dakilang sakripisyo ni Kristo. Tulungan mo kaming mamuhay ng may kabanalan, disiplina at paggalang sa aming sarili at sa iba. Espiritu Santong Diyos, patnubayan mo kami araw-araw sa aming mga iniisip, sinasabi at ginagawa. Bigyan mo kami ng lakas upang labanan ang mga tukso at piliin ang tama. Nawa ang aming katawan, ang aming isip at ang aming puso ay maging daluyan ng iyong kaluwalhatian. Panginoong Hesus, turuan mo kaming luwalhatiin ka sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Sa aming pamumuhay, naway makita ng iba ang iyong kabutihan at pag-ibig sa amin. Maraming salamat, Ama, sa iyong walang hanggang biyaya at pagmamahal. Sa iyo namin inialay ang aming buong pagkatao. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.